Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang bayan ng Leamington ay walang pagkakaiba sa ibang lugar sa Canada. Makakakita ka dyan ng iba't ibang fast food chains, park at malls. Ngunit kumpara sa ibang lugar, kung mapapadpad ka dyan ay mabilis mong mapapagtanto na napakaraming greenhouse na nakatayo sa tinatayang mahigit 1,000 ektarya. Sa ganda din ng lupa ay tuwing summer, ang mga magsasaka ay proud na ibinabandera ang kanilang mga tanim na kamatis. Sa galing nila sa pagtatanim ng prutas na yan, ang Leamington ang tinaguriang tomato capital ng buong Canada. Sa dami ng mga magsasaka dyan, ang kanilang mga negosyo ay hindi lamang natulungan ang ekonomiya ng kanilang bayan, ngunit sa mga nakaraang dekada ay nagbigay din ang sektor na yan ng napakaraming trabaho. Ang pagbabago sa ekonomiya at pag-iisip ng mga tao ang naging dahilan kung bakit napakalaki ng kakulangan sa labor force. Karamihan sa mga Canadians ay hindi gusto ang kondisyon sa farms dahil para sa kanila, ang mainit na panahon sabayan mo pa ng mababang sahod ay mas pipiliin pa ng mga ito na magtrabaho sa grocery store. Ngunit para naman sa mga dayuhan na manggagawa tulad ng mga Pinoy, ang pagiging choosy at picky ng mga Canadians ay blessings para sa kanila. Sa mga nakaraang dekada, ang may-ari ng mga farms ay kumukuha ng mga foreigners para mamitas. Kaya kung ikaw ay mapapadpad sa Leamington sa harvest season na nagsisimula sa kalagitnaan ng August hanggang kalagitnaan ng October, marahil ay marami ka makikita mga dayuhan na naglipa na dahil sila ay mga seasonal workers. Karamihan sa mga ito ay mula sa Mexico at Caribbean. Ngunit sa mga nagdaang taon, ang ilang mga agency sa Pilipinas ay nagpapadala na rin ng mga OFWs bilang tagapitas ng mga kamatis at iba pang mga prutas. Kung ikaw ay interesado na maging tomato picker sa Leamington, nakalagay sa Indeed na depende sa farm na pupuntahan at experience mo, ang iyong sasahurin ay maaaring magsimula sa 17 Canadian dollars o 687 pesos kada oras sa palitan ngayon. Ang pera na yan ay mabilis na nakuha ang atensyon ng Pinay na si Charmaine Take Corling o Sham Sham kung tawagin. Ito ay mula Kapangan na makikita sa probinsya ng Benguet. Siya ay pinanganak noong July 11, 1989. Ito ay nilarawan na isang mabait na anak, kaibigan at ate. Kaya nang ito ay makarating sa Canada noong 2016 ay hindi siya nahirapan na magkaroon ng napakaraming mga kaibigan. Kasama ang ibang mga Filipino ay hindi siya nahirapan na maka-adjust sa bagong buhay niya sa Leamington. Gamit ang kanyang determinasyon at pagsisikap, nagkaroon ng maayos na buhay hindi lamang sa Charmaine pero pati ang naiwan niyang pamilya sa Benguet. Sa ganda din ng kanyang performance sa trabaho ay hindi lamang na-extend ang kanyang kontrata pero sa pamamagitan ng Agri-Food Immigration Pilot and Prevention Nominee Programs, si Charmaine ay nagawang makapag-apply para maging isang Canadian citizen. Makikita din sa litratong ito na sa ilang taon itong pananatili sa ibang bansa, hindi lamang pisikal na anyo ni Charmaine ang nagbago. Pero ang dating simpleng probinsyana ay naging matalino pagdating sa pera. Ito ay nakahanap ng sarili niyang apartment, nakabili ng sasakyan at nagkaroon ng sarili niyang libangan na nakafocus sa pag-aalaga ng ibon at aso. Ito ay madalas na kontakin ng kanyang pamilya sa Pilipinas sa pamamagitan ng video call. Ngunit ang pamilyang Corling ay nagtaka dahil noong September 2022 ay hindi nila ito makontak. Noong una ay hindi sila masyadong nag-alala dahil baka naging abala lamang si Charmaine sa kanyang buhay. Ngunit kunutuban sila ng masama nang lumipas na ang 24 oras pero ni isang chat ay hindi man lamang sila nireplyan ni Charmaine. Mas nabalisa pa sila nang lumipas na ang 48 oras ngunit hindi pa rin ito nagre-reply. Hanggang ang kanilang pamilya ay nakatanggap ng tawag mula sa Embahada ng Pilipinas na nagsabi na ang rason kaya hindi nila ito makontak ay sa kadahilanan na ang Pinay ay naging biktima pala ng isang karumal-dumal na krimen. Pagkarinig nila ng balita na yan ay para silang pinagbagsakan ng langit at lupa. Ang mga katrabaho nito ay nagulat din sa balita dahil wala silang alam na kagalit, may galit o may matinding galit dito. Sapagkat si Charmaine ay inilarawan nilang sweet at talagang napakabait.
Sa loob ng ilang araw ay naging tikom ang bibig ng mga otoridad sa pagbibigay ng anumang impormasyon para hindi mabulilyaso ang kanilang umuusad na investigasyon. Nang matapos ang autopsy sa labi ng biktima, ang mga kapamilya nito sa tulong ng kaibigan na Shermaine ay nagbukas ng GoFundMe page para makakalap ng pondo sapagkat walang sapat na pera ang pamilyang Carling para maiuwi ang labi nito sa Benguet. Ang mga nakakakilala dito ay tulong-tulong na ikinalat ang balita tungkol sa fundraiser sa kanilang social media. At halos 2 buwan pagkatapos itong buksan, ang organizer ay isinara ang GoFundMe dahil nakakalap sila ng mahigit kumulang na 900,000 pesos na magagamit para maibiyahe pabalik ng Benguet ang labi nito at hindi na rin mahirapan ang pamilya niya sa gastusin sa pagbuburol at pagpapalibing dito. Ang natitirang pondo ay maaari ding magamit ng pamilya nito. Ang publiko ay nagulat sa nangyari at ang ilan sa mga Filipino ay natakot na baka merong umaaligid na serial killer sa Leamington na tinatarget ang mga Pinoy. Ngunit ang kanilang takot ay nawala dahil noong October 3, 2022, ang Essex Police ay ibinahagi na nahuli na nila ang salarin at ito ay kinilalang ang 38 taong gulang na si David Enrique Espinoza Montes. Ang mga kaibigan na Shermaine ay nagulat dahil kakilala nila ang hinihinalang salarin at di sila makapaniwala na magagawa nito ang krimen. Ito ay naiulat na inaresto at sinampahan ng kasong second-degree murder. Sa tindi ng ginawa nito sa Pinay, ang judge ay hindi ito pinayagan na makapagpiyansa. Natapos ang taong 2022 ngunit walang nangyaring pag-usad sa kaso. Hanggang ngayon taon lamang si Enrique ay nag-plead ng guilty. Sa sentencing hearing na naganap ay ginawa ng defense attorney ng nasasakdal na mabigyan ito ng mas mababa o kaya naman ng parol. Sa hearing ay nabunyag na ang Filipina na kilalang mabait, sweet at palangiti ay meron palang lihim na itinatago. Base sa ulat, bago pa man dumating sa Canada si Shermaine noong 2016, ito pala ay ikinasal na sa isang Filipino na nakatira din sa Benguet. Pagkalipas ng ilang taon nilang magkarelasyon, ang dalawa ay nagpakasal at ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 2 mga supling na isang babae at isang lalaki. Ngunit katulad nga ng sinasabi ng ibang tao, sa panahon ngayon ay hindi na sapat ang pagmamahal lamang. Naiulat na kasabay ng paglaki ng kanilang mga anak, pagamat alam ng ibang tao kung gaano nila mahal ang isa't isa at kanilang mga anak, ay nahirapan silang mag-asawa na ituguyod ang mga ito. Kaya para mabigyan ng mga bata na magandang kinabukasan at pamapasok sa maayos na paaralan, nagkasundo silang mag-asawa ng mga ibang bansa si Shermaine. Bagamat mahirap na mawawalay siya sa mga ito, ang determinadong Filipina ay katulad lamang din ng ibang nanay na gagawin ang lahat mabigyan lamang ang kanyang pamilya ng maayos na buhay. Hindi nabanggit kung nagkaroon ng trabaho ang asawa nitong si David o nanatili itong stay-at-home dad. Ngunit ang malinaw sa sitwasyon na ito, si Shermaine ang naging breadwinner ng pamilyang Carling. Marahil ay sasabihin ng iba na mabilis na magbabago ang buhay ng mga ito kapag nakatuntong na si Shermaine sa Canada. Maaaring may katotohanan yan, ngunit ang hindi naman nila nakikita ay ang hirap na pinagdadaanan nito araw-araw. Base sa ulat, hindi lamang ito sa lengguwahe na hirapang mag-adjust pero pati na rin sa kapaligiran nito sapagkat ibang-iba ang kultura sa Canada. Salamat na lamang at hindi siya ang nag-iisang fruit picker na Filipino doon. Bagamat siya ay nakakadama ng kalungkutan, ang pagkakaroon ng mga Pinoy na kaibigan ang naging dahilan kung bakit mabilis na naka-adjust si Shermaine sa Leamington. Kung ito ay walang pasok sa farm ay makikita mo ito nakasama ang mga kaibigan niya sa rodeo, pangingisda o kaya naman sa beach. Sa internet ay makikita mo na sa loob lamang ng ilang buwan itong pananatili sa Canada ay tila naka-adjust na ito. Kung ito ay nakakasahod na bukod sa padala sa kanyang mag-aama, si Shermaine ay hindi rin kinakalimutan ang kanyang mga magulang. At kung may extra ay napapadalhan din ito ang kanyang mga kapatid. Makikita mo din sa litratong ito ang masayang si Shermaine nang siya ay makupunta sa Detroit sa USA. Nang matapos ang kontrata niya sa farm ay bumalik siya sa Pilipinas para magbakasyon. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang linggo, balik Canada muli si Shermaine para kumayod muli. Kahit malayo ito sa kanyang mga anak ay tiwala naman siya na mga ito ay lalaking maayos dahil nandun si David para gumabay sa mga ito. Isang patunay ang larawan na ito kung gaano ka-close ang mag-aama sa isa't isa. Ngunit ang kasabihan na absence makes the heart grow fonder ay hindi nangyari sa sitwasyon ni Shermaine.
Sa halip na lalong tumindi ang nararamdaman at pagmamahal nila sa isa't isa, ay kabaligtaran nun ang nangyari. Base sa report, noong una ay walang naging problema sa Shermaine na maging breadwinner na kanyang pamilya. Pero sa pagdaan ng panahon ay unti-unting sumama ang loob nito. Ang tensyon na yan ay naging dahilan kung bakit silang dalawa ay madalas na mag-away. Ang dati nilang video call na puno ng lambingan ay napuno ng sumbatan. Tinangka nilang maisalba ang kanilang pagsasama ngunit hindi nagtagal ay nagdesisyon silang maghiwalay. Walang nakakaalam kung ano ang ginawa at saan napunta si David. Ngunit ang malinaw dahil sa kakulangan ng pera ni isa sa kanila ay hindi nag-file ng annulment. Kaya sa batas ng Pilipinas ay kasal pa rin sila. Kasunod din ang kanilang hiwalayan, si Shermaine ay pinagpatuloy ang pagtatrabaho sa Canada para matustusan ang pangangailangan ng dalawa niyang mga anak. Mas lalo nitong pinag-ibayo ang kanyang pagkayod hanggang mula sa farm ay nakakuha ito ng trabaho sa isang factory. Kahit malungkot siya na nauwi sa hiwalayan ang pagsasama nila ni David, napagtanto naman ni Shermaine na mas makakabuti na yun kesa naman may asawa nga siya pero pakiramdam niya na wala naman siyang katuwang sa buhay. Katulad ng ibang babae na nasuwi sa pag-ibig ay dumaan din si Shermaine sa punto na namimiss nito ang samahan nila ni David, kaya minsan ay nagiging emosyonal siya. Ngunit sa tulong ng kanyang trabaho at mga kaibigan ng kapwa Filipino, ito ay nakamove on din. Bagamat ni isa sa kanila ay hindi nag-file ng annulment, ay pareho silang namuhay na parang single na mga tao. Pagkalipas ng ilang taon ay masaya si Shermaine sapagkat ang kanyang pagtsatsaga ay nagbunga dahil ang kanyang mga anak ay maayos na lumaki at hindi na mga ito pinabayaan ang kanilang pag-aaral. At bilang isang supportive na ina, si Shermaine ay mas sinapagan pa ang kanyang pagtatrabaho dahil gusto niyang mapapasok ang mga ito sa kolehiyo. Ngunit ang mga pangarap niyang yan ay hindi na matutupad. Ayon sa ulat, noong September 29 bandang 5:40 ng hapon, isang residente ang tumawag sa emergency service dahil ang labi ni Shermaine ay naliligo sa sarili nitong dugo. Kasunod ng mga pulis, ang mga medic ay mabilis ding dumating sa lugar. Ngunit sa tindi ng sinapit nito, ang Pinay ay idineklarang dead at the scene. Sa police report ay nakalagay na ang lalaking inaresto na si Enrique ay hindi Filipino kundi dayuhan din tulad ni Shermaine. Ito ay naiulat na isang refugee mula sa bansang Honduras. Ang termino na yan ay mas kilala din na asylum, na tawag kung ang isang tao ay napilitang umalis na kanilang bansa sa takot na delikado ang kanilang buhay doon. Sa kadahilanan na ang Canada ay maluwag sa kanilang batas patungkol sa immigration, kapag ang isang foreigner ay kumatok sa border at nagsabi na natatakot sila sa maaaring mangyaring gawin ng ibang tao o gobyerno sa kanila, ay bukas palad silang tatanggapin ng Canada. Ang mga ito ay maaari mag-apply bilang refugee at asylum seekers. Kung mapatunayan na ang buhay nga nila ay delikado, hindi lamang sila legal na makakatira sa Canada, ngunit maaari din ang mga itong makatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno. Ganyan na ganyan ang ginawa ni Enrique kaya siya ay nasa Canada. Nang ito'y makapasok sa border, mabilis siyang nagsumite ng refugee application. Habang hinihintay nito na maaprubahan ang kanyang mga papeles, si Enrique ay napadpad sa Leamington. Diyan nag-cross ang kanilang landas ni Shermaine. Ayon sa ulat, bagamat hindi ito sanay sa salitang English, ang dalawa ay nagkamabutihan pa rin. Madalas silang mag-usap at unti-unti ang dating puso ni Shermaine na sinarahan niya sa kahit sinong lalaki ay muli nitong binuksan dahil pakiramdam niya na ibang-iba ang ugali ni Enrique kumpara sa dati niyang asawa. Nang sila ay opisyal na maging magkarelasyon, sina Shermaine ay nagsama sa rooming house na tawag sa isang bahay kung saan naninirahan ang ilang mga tao. Ang mga ito ay may kanya-kanyang kwarto ngunit lahat sila ay gumagamit ng parehong banyo at kusina. Sa iisang kwarto, nagsama sina Enrique at simula nang sila ay maging magkarelasyon, si Shermaine ay napansin ng mga tao na nag-glow up. Ang pagiging isang immigrant ito ang isa sa maraming rason kung bakit mas lalong lumalim ang namamagitan sa kanila dahil alam ni Shermaine ang pinagdadaanan ni Enrique. Kahit ito ay nagkaroon na ng bagong karelasyon, hindi pinabayaan ni Shermaine ang kanyang mga anak sa Pilipinas na nooy mga dalaga at binata na. Sa korte ay nakumpirma pala na noong mangyari ang krimen, ang work permit ni Enrique ay hindi pa naaaprubahan. Kaya si Shermaine ang madalas gumastos at bumili ng kanilang mga pagkain. Pero kahit ganyan ang kanilang arrangement, hindi yan naging problema sa Pilipina.
dahil para sa kanya ay gagawin niya ang lahat para lamang sa lalaking nagpapatibok ng puso niya. Unti-unti ay naging sandalan niya si Enrique. Sa tuwing siya ay merong problema, ito rin ang naging hingahan niya ng mga nararanasan niyang mga issues sa buhay. Sa nangyaring sentencing hearing ay sinabi ni Enrique na mahal niya si Shermaine dahil ito ang kauna-unahang babae na nagmalasakit sa kanya. Ito ay nilarawan niyang malambing at higit sa lahat ay isang napakabuting ina, kaya hindi siya nahirapan na mahalin ito. Pero noong pumasok ang taong 2022 ay unti-unting nasira ang kanilang relasyon. Kung papaniwalaan mo ang bersyon ng pangyayari ni Enrique, sinabi nito na nagbago ang pakitungo sa kanya ni Shermaine at napansin din niya na ito ay madalas ngumiti sa tuwing ito ay gumagamit ng cellphone. Ilang beses niya itong tinanong kung sino ang kausap nito. Pero lagi lamang di umanong sinasabi ni Shermaine na mga anak niya ang kanyang kausap. Ipinaliwanag ni Enrique na malaki ang kutob niya na ibang lalaki ang kausap nito at siya ay niloloko ng Filipina. Kaya noong hapon ng September 29, hindi na siya nakatiis at kinompronta niya ang Pinay. Sa tindi ng kanyang kagustuhan na makita kung sino ba talaga ang kausap ni Shermaine, ay inagaw niya ang cellphone nito. Kaya sa galit ng Pinay, ay kusa na lamang nitong ipinakita ang palitan nila ng mensahe at doon ay nakumpirma ni Enrique na meron nga itong kausap na isang lalaki. Ngunit ipinaliwanag ni Shermaine na magkaibigan at walang namamagitan sa kanila. Pero ang paliwanag niyang yan ay hindi nito pinakinggan. Inamin ni Enrique na nagdilim ang kanyang paningin, kaya sa tindi ng kanyang galit ay kumuha siya ng 2 matalim na bagay at tinadtad niya ng saksak si Shermaine. Ang defense attorney ni Enrique na ginawa ang lahat para mabigyan ito ng parol ay sinabi sa hukom na hindi planado ang pagpatay. Sa halip, ang nangyari ay dahil sa bugso lamang ng damdamin ng kanyang kliyente. Hiniling ng abogado na hayaan na makulong si Enrique sa Canada pero sana ay bigyan ito ng parol. Nakiusap din siya sa judge na ikonsidera na aprobahan din ang refugee application nito dahil sa mga ikinilos ni Enrique pagkatapos niyang gawin ang krimen. Ayon sa defense attorney ay pagkatapos itong patayin si Shermaine ay kusang umamin ang suspect sa isa nitong kaibigan sa pamamagitan ng pagpapadala ng audio message. Pagkatapos noon ay lumabas ito ng bahay at nang makasalubong ni Enrique ang kanyang landlord, umamin ito sa pangalawang pagkakataon na napatay nga niya ang Filipina. Hindi rin ito nagtangkang tumakas dahil ayon sa landlord, pagkaamin ng suspect, ito ay dumapa sa lupa hanggang makarating ang mga otoridad. Ipinakita din nila ang report mula sa ospital na nagpapatunay na noong umaga ng September 28, isang araw bago mangyari ang krimen, si Enrique ay hindi pala makatulog. Kaya nang sumapit ang tanghalian ng araw ding yun, kusa itong pumunta sa isang walk-in clinic. Sa medical report ay nakalagay na ang doktor na tumingin dito ay na-diagnose si Enrique na merong mild depression na dahilan kung bakit hindi ito makatulog. Niresetahan din ito ng gamot na makakatulong sa kanyang stress at pagkabalisa. Ngunit ang gamot ay tila hindi gumana sapagkat kinabukasan ay pinatay nito si Shermaine. Ang prosecutor naman na gustong maideport pabalik ng Honduras ang salarin ay sinabi na walang problema sa pag-iisip sa Enrique na mangyari ang pagpatay. Ibinahagi nito sa korte na kung hindi nito sinasadya ang nangyari, bakit umabot pa sa 48 saksak ang natanggap ni Shermaine. 21 ay tumama sa likuran nito, 17 naman sa leeg at 10 sa torso. Kung hindi nito sinasadya ang nangyari, sa 1 o 2 saksak pa lamang ay titigil na ito. Pero ayon sa prosecutor ay hindi yun ang nangyari dahil tila pinanggigilan pa nito si Shermaine. Ang sentensya kay Enrique ay babasahin sa July 17 ng taong ito. Sa kadahilanan na siya ay nag-plead ng guilty sa kasong second-degree murder, ito ay automatic na papatawan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang titingnan ng hukom ay kung bibigyan niya ito ng parol, kung maaawa ang judge dahil sa problema nito sa pag-iisip, at kung ang hukom ay maniniwala sa medical report na isinumiti ng kampo nito, si Enrique ay maaaring mabigyan ng parol pagkatapos ng 10 o kaya naman ay 25 taon sa kulungan. Nakasalalay din sa judge kung ipapadeport niya ito pabalik ng Honduras.
Kahit ano pa man ang maging sentensya kay Enrique, malinaw naman na walang panalo sa sitwasyon na ito dahil merong 2 anak na habang buhay na magtitiis na walang gabay na kanilang nanay. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.